mayayabang kayo pag nakatalikod ako. Mayor, walang kwenta. Ganun o yan. Ganun ang dating niyan. Hindi maubos-ubos na basura sa Maynila. Si chairman pala ang may pakana. Oy, Chairman Pakita mo nga yung picture reported sa akin na. Ayan. Tingnan ninyo mga kababayan. Hindi ordinaryong basura ito para malaman ninyo. At tawag ko dito debris. Hindi po yan basura na normal, basurang bahay. Sa video na ito, galit na galit si Mayor Isko, mga kababayan. O hindi mo i-report para sumama yung katayuan namin. Ang gusto mo, madumi ang barangay mo, para madumi din ang pamahalaan ng lungsod ng Maynila. Masakit nga naman malaman na yung chairman na akala mo serbisyo sa tao ang pinagkakaabalahan, inuna pa ang pansariling interest dahil lang hindi gusto ang pamumuno ni Mayor Isko. May palibasa ba, kakampi ka nung nakaraang administrasyon? Dapat bang sibakin ito o pagbigyan muna ni Mayor Isko? Umalis na kayo sa Maynila, mag-resign kayo. Yun ang pinakamaigi. Aalisin ko talaga lahat ng mga pasakit sa Maynila. Yan, pinangako ko sa sarili ko. Oy, Chairman Pakita mo nga yung picture reported sa akin na. Ayan. Tingnan ninyo mga kababayan. Hindi ordinaryong basura ito para malaman ninyo. At tawag ko dito debris. Hindi po yan basura na normal, basurang bahay. Bakit ko tinatawagan ng atensyon yung barangay? Ba't hindi mo nire-report, Chairman? Palibasa ba, kakampi ka nung nakaraang administrasyon? Alam naman sa barangay mo na kinampanya mo yung dating administrasyon. O hindi mo i-report para sumama yung katayuan namin. Ang gusto mo, madumi ang barangay mo, para madumi din ang bagong pamahalaan ng lungsod ng Maynila. Ganun ba ang gusto mong laban? Ngayon, i-report nyo ito sa DILG. Pasampahan nyo ng kaso. Negligence. Bakit negligence? Di ba obligasyon ng chairman yan? Tas hahakutin naman ng syudad, obligasyon. Hindi niya ini-report tingnan nyo, tambak Smoky Mountain. Ang masakit dito, hindi yan ordinaryong basura. Ibig sabihin, malamang sa hindi ako nag-assess lang. Hindi yan ginawa ng taong bayan. Malamang yung barangay official, mo yan. Sige, explain mo dyan. Para makita ng taong bayan, walang kwenta ang bagong gobyerno ng Maynila. Bakit? Kasi kalaban natin sa politika ito. Di ba lalabas dyan, tayo ano lang tayo, fair and square. Nakita niyo yan, mga kababayan. Sino ang una niyong sisisihin? Halimbawa lang, magsisihan muna tayo, magturuan tayo ng daliri. O sino may sala at wala. Di ba ang una niyong ituturo dyan? Yung mayor, walang kwenta. Ganun yan. Ganun ang dating niyan. Huwag na tayo magkubli. At the end of the day, ako yung mananagot sa inyo. Pero yung sinasatama ko lang. Kung yung chairman ng barangay na yan, batugan ka. Kung hindi ka namumuliti ka. Kung hindi ka naman batugan, namumuliti ka. Hindi ka pa nakamove on. Tigilan mo na yung ampalaya. Ang ampalaya, maganda lang yan sa diabetes. Huwag kang maging bitter. Mayayabang kayo pag nakatalikod ako. Yan, trabaho yan. Hindi mo ginagampanan ng trabaho mo. Ngayon, iulat nyo yan sa DILG. Lahat ng chairman nagagawa niyan. Automatic, iulat nyo sa DILG. Negligence. Kapabayaan sa tungkulin. Basta lahat ang makikita natin barangay na may tambak ng basura. Lagay niyan. Iulat nyo sa DILG. Anyway. Yan na natin yan. Papanagutin ko yan. Umasa kayo mga kababayan. Wala nang pwede mga abuso sa inyo ng mga abusading chairman. Lahat naman ng mabubuting chairman, kikilalanin natin. Lahat ng mabubuting kagawad, kikilalanin natin. Huwag niyong babuyin ng Maynila dahil lang sa politika. Ngayon, kung hindi niyo matanggap, mga ilang chairman dyan, na ako mayor niyo, umalis na kayo sa Maynila, mag-resign kayo. Yun ang pinakamaigi. Kasi talaga ako, pipisunin ko kayo.
Dahil aalisin ko talaga lahat ng mga pasakit sa Maynila. Yan, pinangako ko sa sarili ko. Lahat ng tulongge sa Maynila, lilipulin ko kayo. Pipilitin ko yan sa abot ng aking makakaya. Gagawin ko ang araw ay araw, ang gabi araw pa rin. Malipol ko lang lahat ng tulongges dito. Dahil gusto na ng mga taga Maynila, kaayusan, kalinisan, kapayapaan, kapanatagan. Kokonti na lang kayo. Makinig kayo sa kapitbahay ninyo. Kung may sino mang sadyang nagsasabotahe sa mga programa ng kalinisan ng isang lungsod, ang unang naaapektuhan ay hindi ang mga politiko, kundi ang mga ordinaryong mamamayan. Hindi lang ito tungkol sa basura, kundi tungkol sa responsibilidad at pananagutan bilang pinuno ng barangay. Kaya mga kababayan, ito ang dapat natin pag-isipan. Kapag natalo ang kandidato natin, hindi ibig sabihin na titigil tayo sa pagserbisyo. Hindi rin ito lisensya para sirain ang nanalong administrasyon. Kung tunay ang hangarin nating umunlad ng Maynila, kailangan nating magtulungan, hindi maghilihan pababa. Sa video na ito, malinaw ang mensahe ni Mayor Isko. Trabaho, hindi pamumulitika. Kung bawat isa sa atin, mula sa mayor, barangay chairman, hanggang sa bawat mamamayan, ay gagampanan ng ating tungkulin. Walang basurang hindi kayang linisin at walang problemang hindi kayang solusyonan. Kung naniniwala kayo na dapat unahin ang serbisyo sa tao, higit sa politika, i-share ninyo ang video na ito mga kababayan para makita ng lahat ang tunay na laban para sa Maynila. Ako nga pala ang Kuya Jay nyo na palagi nagpapaalala sa inyo na dapat alam mo to. I cannot do it alone. I need your help sapagkat muli nating ipararamdam sa ating mamamayan ang lideratong porsigido na ipatupad ang batas, isulong ang pagunlad ng lungsod at mamamayan nito sa ating hangaring to make Manila great again. Magandang araw, pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Maraming salamat po. Manila! God first! Di ba ang una niyong ituturo dyan? Yung mayor, walang kwenta. Ganun o yan. Ganun ang dating niyan. O, Chairman pakita mo nga yung picture reported sa akin na. Ayan. Tingnan ninyo mga kababayan. Hindi ordinaryong basura ito para malaman ninyo. At tatawag ko dito, debris. Hindi po yan basura na normal, basurang bahay. O, hindi mo i-report para sumama yung katayuan namin. Ang gusto mo, madumi ang barangay mo, para madumi din ang palibasa ba, kakampi ka nung nakaraang administrasyon? Thank you.